Maligayang panonood po, Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang musical melodrama film na may pamagat na 200 Pounds Beauty. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, mga Karekap, nang ipinakita sa atin ng isang matabang babae na si Juwita na nakikipag-juggling sa iba't ibang part-time na trabaho upang suportahan ang kanyang may sakit na ama. Ginagampanan niya ang papel ng isang phone sex operator sa gabi upang bigyang kasiyahan ang mga ligaw na pantasya ng mga lalaki online. Sa araw ay nagtatrabaho siya bilang isang background singer sa isang sikat na music label. Siya ang boses ni Eva na isang sikat na mga awit at modelo na may milyon-milyong tagahanga. Isang araw, sa konsyerto ni Eva ay naging abala si Juwita sa pagkanta at pagsasayaw sa likod ng entablado kaya nadapa siya dahil sa isang wire. Nakaapekto ito sa performance ni Eva sa front stage dahil nag-lip-sync lang siya sa kanyang pagkanta. Ngunit bago pa man siya mahalata ay mabilis na bumangon si Juwita at nagpatuloy sa pagkanta. Pagkatapos ng konsyerto ay pinagsabihan ni Eva ang kawawang babae dahil sa pagtatangka nitong sirain ang kanyang concert. Tinatawag pa niya ang kanyang pangalan at nakikipag-usap sa galit na boses. Dahil sa nangyari ay humihingi lang ng tawad ang ating bida Karekap sa kanyang pagkakamali. Gayunpaman, ang production manager na si Andre ay humanga sa kanyang pagganap na nagpapagaan ng kanyang kalooban. Napag-alaman na matagal na siyang crush ng ating bida Karekap. Pinupuri ni Andre ang kanyang trabaho at niyakap pa siya bilang tanda ng pasasalamat nito. Ito ay labis na ikinatuwa ni Juwita. Pinasalamatan siya ni Andre dahil sa kanyang trabaho at niyakap pa siya bilang tanda ng pasasalamat nito. Ito ay labis na ikinatuwa ni Juwita dahil ito ang unang pagkakataon na lumapit si Andre sa kanya. Nang maglaon, habang naghahapunan kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Yara, ay patuloy niyang binabanggit ang pangalan ni Andre. Gayunpaman, naniniwala si Yara na may maraming babae si Andre, lalo na ang mga modelo na tulad ni Eva na nakapila sa kanya. Iminumungkahi ng kanyang kaibigan na huwag kunin ni Juwita ang kanyang magilyo na mga galaw bilang positibong senyales mula sa kanya. Nang marinig ng ating bida ang payo ng kanyang kaibigan, ay naalala ni Juwita ang isang pangyayari noong kolehiyo kung saan nagustuhan niya ang isang school hunk. Nagkunwari itong may gusto sa kanya para lang mapakinabangan niya ang babae. Ang kanyang positive signal ay isang taktika lamang para magawa niya ang kanyang proyekto. Dahil dito ay nabalisa si Juwita at nagsimulang umorder ng mas maraming pagkain. Iniinis nito ang waiter at pinagtawanan niya ang babae. Ngunit hindi nakayanan ni Yara ang bastos na pananalita nito kaya ipinagtanggol niya ang kanyang matalik na kaibigan. Habang pauwi, ang mga babae ay parehong nagpatato sa kanilang mga likod upang simbolo ng kanilang matatag at tunay na pagkakaibigan. Sa sumunod na eksena, Karekap, pagkatapos ng trabaho, si Andre ay nag-offer na ihatid si Juwita sa kanila. Excited niyang tinanggap at iniimbitahan pa siya sa kanyang birthday celebration party. Habang nasa biyahe ay nagkukwentuhan sila tungkol sa trabaho at sa kanilang personal na buhay. Hindi nagtagal ay nakapunta sila sa isang tahimik na lugar at hiniling ni Juwita kay Andre na ibaba siya dito. Nagsisinungaling siya sa kanya na mananatili siya sa lugar ng isang kaibigan kahit na ang katotohanan ay bisitahin niya ang kanyang ama sa isang mental hospital. Pagkaalis ng lalaki ay napagtanto ni Andre na naiwan ng babae ang kanyang tala-arawan sa kanyang sasakyan. Sa sumunod na eksena, Karekap, ay malugod na binati ni Juwita ang kanyang ama at pinag-uusapan ang kanyang araw. Napag-alaman na siya ay nagkaroon ng sakit sa pag-iisip at nanlulumo matapos pumanaw ang kanyang asawa. Tuwing dinadalaw siya ni Juwita ay pakiramdam niya na bumalik ang kanyang asawa dahil lagi niya itong napagkakamalan. Gayunpaman, hindi ito pinapansin ni Juwita. Sa halip ay niyakap niya ito at ibinunyag na natupad na niya ngayon ang kanyang pangarap na maging isang singer. Kinaumagahan ay nakakita si Juwita ng isang kahon ng mga regalo na ibinigay ng isang hindi kilalang tao. Ito ay isang napakagandang pulang damit na may card na nagtuturo sa kanya na isuot ito sa birthday party ni Andre. Sa pag-aakalang si Andre ang nagpadala nito, ay excited niyang ibinahagi ito kay Yara. Napansin ng kaibigan niya na kakaiba ang sitwasyon, ngunit hindi na siya masyadong nagsasalita dahil mukhang kinikilig si Juwita. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan ni Juwita si Andre sa kanyang kaarawan. Suot ang napakagandang damit ay lumapit siya sa lalaki at nagpapasalamat sa regalo. Gayunpaman, mukhang walang ideya si Andre tungkol dito at sa sandaling iyon ay dumating si Eva sa eksena, suot ang parehong damit. Napakasiksi niyang tingnan at lahat ng mga mata ng publiko ay nakatutok sa kanya. Si Eva pala ang nagpadala ng damit kay Juwita
para sadyang ipahiya ang kanyang katawan. Ito ay nag-iwan sa ating kaawa-awang bida karekap na magdalamhati at mapahiya na nag-udyok sa kanya na umalis sa lugar na umiiyak. Sa resulta ng pampublikong kahihiyan na ito, si Andre ay nagalit at inakusahan si Eva sa pag-uugali na parang bata. Ngunit hindi nagpapakita ng pagsisisi ang bastos na si Eva at nagmungkahi pa na tanggalin nila si Joetta sa trabaho. Pero ipinagtanggol siya ni Andre dahil may talent si Joetta kahit hindi siya kasing ganda ng iba. Sa kasamaang palad ay narinig ni Joetta ang kanilang pag-uusap at na-misinterpret na pinag-uusapan siya ni Andre. Lubhang nalungkot ang ating bida karekap kaya bumalik siya sa bahay at nagpasya na gawin ang hindi maisip. Ngunit sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng tawag mula sa isang plastic surgeon na regular niyang kliyente. Nang makita ang pangalan nito sa laptop niya ay may kung ano ang nag-pop up sa isip niya. Kinabukasan ay bumisita siya sa klinika ng doktor at nagpasya na ayusin ang kanyang katawan. Ipinaalam sa kanya ng doktor na ang operasyon ay may katagalan at ang gastos ay napakamahal. Gayunpaman, mabilis siyang nag-alok ng diskwento nang magbunyag ng sekreto si Joetta na siya ang phone sex operator na matagal na niyang kachat. Pagkatapos ng schedule ng appointment para maging isang magandang babae, ay binisita ni Joetta ang kanyang ama sa ospital. Sinabi niya sa kanyang ama na mawawala siya saglit at nangakong aalagaan siya pagkatapos niyang bumalik. Pagkatapos ay nag-fast forward karekap ang eksena sa araw ng operasyon kung saan dumaan si Joetta sa isang serye ng malaking operasyon at kung matapos ito ay ipinaalam sa kanya ng doktor na magtatagal ang proseso ng pagpapagaling. Dahil dito ay nawala si Joetta nang hindi nagpapaalam sa sinuman na ikinalilito at nagpaalala sa kanyang matalik na kaibigan. Napilitan din si Eva at si Andre na kansilahin ang maraming palabas at ihinto ang pagre-record ng paparating na album. Nang hindi na makatiis si Eva ay nagpasya itong hanapin si Joetta. Nakarating siya sa kanyang apartment, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Habang nag-i-inspection sa lugar, ay natuklasan niya ang isang larawan ni Joetta kasama ang kanyang ama at kasama na din ang isang dokumento sa ospital. Dahil dito, ay hinala niya na pumunta si Joetta sa ospital para makipagkita sa kanyang ama. Pagkalipas ng 3 buwan, ay natapos na ang operasyon ni Joetta at ibang-iba na talaga ang kanyang hitsura. Naging kamanghamanghang babae na siya at napaka-sexy pa. Habang nasa biyahe papuntang mall, ay nagkaroon siya ng minor accident. Mabilis na lumabas ng sasakyan si Joetta at nag-alok na ayusin ang nasirang bahagi ng sasakyan. Buti na lang at nabigla ang lalaki sa kanyang kagandahan kaya nagpasya itong ibaba ang boses. Pagkatapos ay may isang pulis ang dumating sa pinangyarihan upang malutas ang isyu. Gayunpaman, siya rin ay sobrang nagandahan sa ating bida. Bagamat walang seryosong kaso si Joetta, ay iginiit ng opisyal na pumunta siya sa istasyon para ayusin ang usapin sa pananalapi. Ipinakita niya ang kanyang ID na kung saan ang lumang hitsura pa niya ang nakalagay. Ayaw maniwala ng mga opisyal na siya ang parehong tao, kaya tinawag ni Joetta ang kanyang matalik na kaibigan para tulungan siya. Gayunpaman, kahit na si Yara ay hindi siya nakilala hanggang sa makita niya ang katugmang tato sa kanyang likod. Pagkatapos ay kinumpirma nila ang ID at sa wakas ay naayos din ang issue. Sa pagkakataong ito ay muling nakasama na niya ang kanyang kaibigan pagkaraan ng mahabang panahon at ipinaliwanag ni Joetta kung bakit kinailangan niyang sumailalim sa operasyon at kung paano ito makatulong sa kanya upang maituwid ang kanyang buhay. Di nagtagal, ang kasintahan ni Yara na si John ay dumating sa eksena at magilyo siyang binati. Tinanong niya kung sino ang magandang babae at nagsisinungaling si Yara na ito ang kanyang bagong kaibigan na si Angel. Itinatago din niya ang katotohanan na siya ay sumailalim sa operasyon. Nagustuhan ni Joetta ang pangalan kaya napagdesisyonan niyang tawagin ang sarili bilang Angel. Maya-maya, si John na isang doktor ay nagdadala ng weight loss medication gaya ng dati. Gusto pala niyang magiging slimmer si Yara kaysa dati. Nang umalis ito sandali dahil sa tawag, ay kinukumbinsi ni Joetta ang kanyang kaibigan na huwag uminom ng gamot. Idiniin niya na ang mga tabletas ay naglalaman ng mga mapinsalang substance na maaaring makasira sa fit na katawan ni Yara. Sumang-ayon ang babae sa una, ngunit nang dumating ang kanyang kasintahan, ay nag-atubili siyang uminom ng gamot upang mapabilib siya. Sa ibang eksena karekap, ang production house ni Andre ay naghahanap ng bagong recruit bilang background singer ni Eva. Nagdesisyon si Joetta na mag-audition para sa role na ito para masimulan na niya ang kanyang career. Laking gulat niya at talagang nagustuhan ni Andre ang kanyang boses. Hangang-hanga ang lalaki sa kanyang boses at ginawa siya agad na lead performer sa halip na isang background singer lang. Di nagtagal ay inilunsad ni Joetta ang kanyang kanta na umaakit sa puso at kaluluwa ng mga mahilig sa musika sa buong Indonesia.
Ngunit, ang kanyang kasikatan ay hindi nagustuhan ni Eva na nagpumilit na ilunsad ang kanyang pangalawang album. Puno ng paninibugho ay naging determinado siyang hanapin si Joetta dahil ito lang ang tanging tao na makakatulong sa kanya sa pag-awit. Sa sumunod na eksena karekap ay binisita ni Eva ang ama ni Joetta sa ospital at tinangka siyang kausapin upang ibunyag ang lokasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, ang matanda ay nanatiling pipi sa buong pag-uusap. Kaya lalong nagalit si Eva na nagtulak sa kanya na umalis sa lugar. Samantala ay sobrang na-engross si Joetta sa pag-record ng kanyang pangalawang kanta sa kumpanya ni Andre. Kaya hinihikayat niya itong gumanap ng totoo mula sa kanyang puso. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang video ng isang plus size na Joetta na nag-audition para sa role ng isang backup singer. Matagal na panahon na ang nakalipas. Sinabi niya kay Angel na dapat siyang gumanap tulad ng babae sa video na nagpapakita ng damdamin at ang kanyang tunay na pagkatao. Sa pagtingin sa kanyang dating sarili ay napagtanto ni Joetta na tinatanggap ni Andre ang kanyang hitsura noon bago pa siya sumailalim sa operasyon. Nakakakilabot ang pakiramdam niya dahil itinago niya sa lalaki ang totoong pagkatao niya. Kinabukasan ay nagpasya si Joetta na ihayag ang katotohanan kay Andre. Sa hapunan ay nagtatanong siya tungkol sa opinyon ng lalaki sa mga plastic surgeries. Sumagot ang lalaki na gusto niya ang mga taong tinatanggap ang kanilang tunay na pagkatao kaysa baguhin ang kanilang sarili upang maging iba. Gusto ng lalaki ang pagiging tunay sa sarili kaysa baguhin ang itsura ng isang tao. Nang marinig ito ni Joetta ay nalito siya ng husto. Nagmumuni-muni siya sa pag-uusap nila ng kanyang ama na inaalala kung paano siya naniniwala na ang pagkakaroon ng magandang hitsura ay hahantong sa isang mas magandang buhay. Gayunpaman, nagpupumilit siyang maunawaan ang mga pamantayang ipinataw ng lipunan. Pagkatapos ay nagpasya ang babae na huwag ibunyag ang katotohanan dahil natatakot siya na baka hindi siya mapatawad ni Andre. Kinabukasan, habang naghahanda si Joetta para sa kanyang live show sa telebisyon, ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa ospital. Na-admit na pala si Yara dahil sa komplikasyon sa gamot na pampapayat. Nang malaman niya ito, ay nagmamadali siyang pumunta sa ospital kung saan nalaman niya mula sa doktor na makitid nilang nailigtas ang buhay ni Yara. Talagang nagagalit si Joetta tungkol sa lahat ng nakakapinsalang gamot at nagtataka kung bakit umiiral ang mga ito. Pagkatapos ay hinarap niya si John at kinondina ang kanyang ginagawa sa pagigiit kay Yara na makamit ang pagiging perpekto sa kanyang katawan. Galit na galit si Joetta at nang mag-perform siya ay inilabas niya ang lahat ng kanyang emosyon at naghahatid ng isang hindi kapanipaniwalang pagganap. Nang gabing iyon ay magkasamang ipinagdiwang ni na Andre at Joetta ang kanilang tagumpay sa kanyang lugar. Habang nag-uusap sila, ay nakatanggap siya ng tawag at nagdahilan na lumabas. Habang naghihintay si Joetta sa kanyang pagbabalik, ay nagsimula siyang mainip at nag-sketch ng maliliit na guhit sa napkin. Pagbalik ni Andre, ay mahimbing na itong natulog sa sofa. Sa pagkakataong ito karekap, ay nakita niya ang mga guhit at may nakita siyang mali. Pagkatapos, ay kinuha niya ang tala-arawan ni Joetta mula sa kanyang aparador at nakakagulat na nalaman na tumutugma ang mga guhit. Sa wakas, ay napagtanto niya na si Joetta at Angel ay isang tao pala. Makalipas ang ilang araw, ay nag-host si Joetta ng isang party para ipagdiwang ang paglunsad ng kanyang unang album. Nang maayos na ang lahat, ay nagpakita si Eva at ibinalita na may fan na gustong makilala si Angel. Siya ay walang iba kundi ang kanyang matandang ama. Lumalabas na si Eva ay gumagawa ng kaunting investigasyon sa buhay ng ating bida na humantong sa kanya upang matuklasan ang katotohanan tungkol sa pagkawala ni Joetta. Nang makita sa publiko ang kanyang ama na wala sa tamang pag-iisip, ay tumanggi si Joetta na kilalanin siya at hindi pinapansin ang mabait na kilos nito. Dahil dito, ay nag-udyok ito kay Yara na ihatid ang kanyang ama palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, ay nakonsensya ang babae at nagpasya na linawin ang pagkakakilanlan niya kay Andre. Ngunit sa pagkakataong ito ay sobrang nasorpresa ang babae nang sabihin ni Andre na alam na niya ang buong katotohanan. Sinabihan niya ang babae na nadismaya siya dahil sa pagsisinungaling sa kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Joetta ang kanyang desisyon na sumailalim sa operasyon at iginiit ang kanyang karapatan na hanapin ang kanyang sariling kaligayahan at katuparan. Ipinaalala niya sa kanya ang mga naunang sinabi nito tungkol sa kanyang hitsura na tuluyang nagpasira sa kanya. Sinasalamin din niya ang pagnanais na mapabuti ang kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang araw, ay nag-perform si Joetta para sa kanyang unang konsyerto at nagtapos sa paghahatid ng isang natatanging pagganap. Pero, desperado pa rin na naiinggit si Eva na sirain ang kanyang career. Sa panahon ng intermission, ay dinala niya ang ama ni Joetta sa entablado na ikinagulat ng buong manonood. Nagsisimula na silang magchismisan na ang singer na si Angel ay isang impostor. Dahil dito, ay natakot ang ating bida, ngunit inipon niya ang kanyang tapang at inihayag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Inamin niya na hindi Angel ang tunay niyang pangalan, kundi si Joetta.
Isinalaysay niya ang tungkol sa kanyang mga paghihirap, kung paano natabunan ng kanyang hitsura ang kanyang talento, at kung paano siya naging isang backup singer. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay hindi niya natanggap ang pagkilalang nararapat sa kanya. Ikinuwento rin ni Joetta ang kalagayan ng kanyang ama at kung paano sila nahirapan matapos pumanaw ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pananabik para sa pagmamahal at pagtanggap at ang kanyang pagnanais na gumana para sa mga tao at ang mga sakripisyo na ginawa niya para sa kanyang pangarap. Habang nagpi-play ang kanyang lumang performance video ay sobrang natuwa ang lahat ng mga manonood at ipinakita nila ang kanilang suporta sa babae. Pagkatapos ay ipinakita sa atin karekap ang eksena kung saan pumipirma si Joetta para sa kanyang nasasabik na mga tagahanga matapos maging matagumpay na singer sa Indonesia. Inayos na rin nila ni Andre ang kanilang hindi pagkakaunawaan at sa pagkakataong ito ay nagde-date na sila. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!